pag-ibig ni Jesus, tayo magmamahalan, magdadamayan sa tanging ngalan niya. Kusang bubukas na lang ang iyong puso upang ipadama at maranasan nila. Huwag mong pigilan ang iyong damdamin na sila'y iyong pansinin. Kailangan ng kalinga, sila ngayon'y naghihintay. Love lang, pairalin sa buhay, tiyak na ibigay ang iyong pagmamahal. Love lang, huwag kalilimutan sa puso ng iyong buhay, ika'y nagmamahal. Tayo'y magsama-sama, magkaisa sa pag-ibig ni Jesus. Tayo magmamahalan, magdadamayan sa tanging ngalan niya. Love lang, love lang, love lang, love lang, love lang, love lang, love lang. Nanlalamig sa tindi ng iyong iniisip. Mukha mo'y balisa, wala kang magawa. Sabay mong natutuyo ang lupa. Ganun ngang mabuhay sa mundo, laging di mo ang dulo. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Malalim ang iniisip, wala namang maisip. Tulog ka ba o gising, maging ito'y di mo pansin. Pagkat alam mong ika'y walang-wala. Ganun ngang mabuhay sa mundo, laging di mo alam ang dulo. Kapag wala, may himala, sa Diyos ka maniwala, manalig ka lamang. Kapag wala, may himala, pagkat sa Kanya nagmumula. Ang wala sa Kanya'y may himala. Ngayong nalaman mo na, ikaw pala may Diyos na di pabaya. Kaya niyang gumawa mula sa wala. Pangako niya sa'yo, tutuparin, huwag mabalisa. Siyang makapangyarihang sadya. Napakasarap mabuhay dito sa mundo, kasama si Jesus. Kapag wala, may himala, sa Diyos ka maniwala, manalig ka lamang. Kapag wala,
Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating Super Rich God, The Voice of God, GMB FB Live Day 168. Tayo po'y naniniwala that with God, life is beautiful. Because God made all things beautiful in His time, making all things working together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kaya kung tayong lahat po ay umiibig sa Panginoon, lahat tayo'y tunay na nagmamahal sa ating Diyos, tinawag sa paglilingkod, nakatitiyak po tayo. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa mas lalong ikabubuti natin na sa Kanya'y umiibig at tinawag sa ubusan ng Kanyang paglilingkod. So once again po, welcome sa ating GMB FB Live. So sa lahat po ng ating mga manonood, early viewers, maraming pong salamat. So bilang pasimula, magdeklara na po tayo. Pakisulat po natin sa ating mga comment section, I am blessed to be a blessing. Level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of blessing. Tinatayuan po natin ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita that in us, all the families of the earth will be blessed. Kaya kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya na ikaw ngayong umaga ay pagpapalain ng Panginoon at gagamiting daluyan ng pagpapala, please like, comment, I am blessed to be a blessing, and share. Ibahagi po natin ito sa ating mga kapamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, kaopisina, kamanggagawa, lalo tigit po yung ating mga kakilalang nasa ibang bansa. Yung mga nagtatrabaho, at lalo tigit yung mga dumadaan ng maraming problema. Naniniwala po tayo that the entrance of the Word of God gives us life. Nagdadala ng buhay, nagbabago ng buhay. Ito po yung ating layunin, preaching the Word to reach the world for Jesus. So kapatid, ibahagi po natin ang salita ng Diyos. So ngayong umagang ito ay pag-aralan po natin yung part 4, pinakahuling bahagi po ng ating devotional series na sinimulan po natin last week, Marching Toward Miracles. Naniniwala tayo that the God we are serving is a God of miracle. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ni Diyos ng himala. So review lamang. There are 4 major principles to march toward miracles. Number 1, mobilizing our faith. Mahalaga, ina-activate po natin ang ating pananampalataya. Pangalawa, a mountain-moving prayer. Naniniwala tayo that when prayer becomes our habit, miracles become our lifestyle. Kung talagang nananampalataya, dapat lumuluhod tayo sa panalangin. And last Tuesday, tinalakay po natin yung maintaining the momentum. Nais nating tuloy-tuloy na lumalakad tayo sa himala, tuloy-tuloy na nagtatagumpay, tuloy-tuloy po tayo na binabago at pinagpapalat, nagigindaan ng pagpapala. At ngayon po, talakayin po natin yung pinakahuling bahagi. Mission of miracles. The fourth and final principle in marching towards miracle is the mission of miracle or miracle. So, ihanda na po natin ang ating mga sarili ngayon. No takers are world changers. Anong sabi ng Jeremiah chapter 32 verse 27? Ito po yung ating teksto. Behold, I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? Kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood ngayon, na nakikinig, I believe nangungusap sa iyo ang Panginoon. At ang kanyang tanong sa iyo, I am the Lord
the God of all flesh, is there anything for me? Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, omnipotent, all-powerful, all-knowing, may mahirap ba sa Kanya? Anong bagay ang hinihingi mo sa Panginoon? Kung humahanap ka ng himala, good news, our God is a miracle-working God. Kung ikaw ay mananalig, mananampalataya, susunod at maglilingkod sa Kanya, mararanasan mo ang himala ng Diyos. When God step in, pakisulat nga po niyo sa inyong mga comment section yan, when God steps in, miracles happen. Kapag sinamahan ka ng Panginoon, humanda ka. May himalang mangyayari. Kaya napakahalaga na tayong lahat ay nakatitiyak na sa bawat paglakad natin, sa bawat pagpaplano natin, sa bawat paggawa po natin, tiyakin natin lagi natin kasama ang Diyos. Because when God steps in, miracles happen. Natatanda niyo si Shadrach, Meshach, Abednego? Nagsamahan sila ng Panginoon? Kahit sila po'y itinapon sa naglalagablab na pugon, ni hindi po sila napaso. Ni hindi sila nangamoy usok. Sapagkat kapag kasama mo ang Diyos, sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong plano, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong pagninegosyo, may himala. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, kasama mo ba ang Diyos? Dahil kapag kasama mo ang Diyos, may himalang mangyayari. Miracle. So, paliwanag natin, what is miracle? Miracle is an extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. Kapag sinabi nating himala, nagkakaroon ng isang kakaibang pangyayari na nakahayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang tao. An extraordinary event manifesting divine intervention. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng himala, kailangan mo nung tinatawag nating divine intervention. Pakisulat nga po ninyo sa inyong comment section, divine intervention. Ibig sabihin lamang, samahan ka ng Diyos. Kaya sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong pupuntahan, sa lahat ng paplanuhin mo, lagi mong ipapanalangin, Lord, I pray for your divine intervention. At kapag nagkaroon ng divine intervention, na ibig sabihin, sinamahan ka ng Diyos, umanda ka na sa mga himala. So if you want to activate God's miracle power in our life, we need to trust and obey God. A molding miracle mindset. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag nating molding miracle mindset. Kailangan nakatatak sa ating kaisipan, nakaukit sa ating puso, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng himala. Hindi siya katulad ng mga Diyos-Diyosan lamang, na may matang hindi nakakakita, may tingang hindi nakakarinig, may bibig na hindi nakakapagsalita, may kamay na hindi naigagalaw, at may pang hindi na ilalakad. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga Diyos. We need to have a molding miracle mindset na lagi nating tatandaan ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. At sa Diyos ay walang mahirap. Sa Diyos ay walang imposible. So humanda na po tayo ngayong umagang ito. If you can believe, all things are possible to him that believeth. Ang kailangan natin gawin para ma-activate yung tinatag nating miraculous mindset, kapatid, manali ka lang sa Diyos.
Mawalan ka na ng tiwala sa lahat ng bagay. Huwag lamang sa Diyos. Sapagkat ang challenge ng Panginoon sa atin ngayon, all things are possible to those that believes. Kaya kung ikaw ay mananalig ngayon, gagawa ng himala ang ating Diyos. So ngayon po talakay natin yung part 4, the fourth principle of marching towards miracle. Mission of miracles. May tatlong himala tayong mararanasan ngayon. Number 1, the miracle of healing. Number 2, the miracle of provision. And number 3, the miracle of transformation. Napakaraming himala na ginawa ang Diyos. Ang sabi nga na aklat ng Juan, kung isusulat ang lahat ng himala na ginawa ng ating Panginoon, ay hindi makakasya sa Bible. Sa sobrang dami. Makikita nyo natin na for 30 years nang si Kristo'y nagkatawang lupa, ang sabi ng Biblia, kung isusulat natin ang lahat ng himala na ginawa ng Panginoon, hindi lahat kakasya sa salita ng Diyos. Sa dami po nun. Because our God is a miracle working God. Ito po ang gaganda. God's mission is the mission of miracles. Pakisulat nyo nga po sa inyong comment section yan. God's mission is the mission of miracles. Ang mission ng Panginoon, kaya siya bumaba sa lupa, ay para gumawa ng himala. At ang himala na ginawa ng Panginoon 2,000 years ago, hanggang ngayon ginagawa pa rin niya. If you believe that, please write amen. Maniwala ka that the mission of God is the mission of miracles. Handa ka na ba, kapatid? Tatlong bagay lamang ang tatalakay natin sa sobrang dami ng himala ng Diyos. Okay, number 1, the miracle of healing. Manalig ka na ang Diyos ay may kapangyarihan at may himala na kayang pagalingin lahat ng sakit karamdaman natin. Kaya ngayon, kaibigan, kapatid, kaibigan, meron ka bang sakit karamdaman ngayon? May kakilala ka bang taong nagsasuffer sa sakit karamdaman? Na tinanggihan na ng doktor, tinanggihan na ng ospital, tinalingan na ikaw ay hindi natatagal ang buhay? God is a miracle working God. Anong sabi ng Isaiah 53 verse 5? By His wounds, we are healed. So, ang unang himala na dapat mong sampalatayanan. Ikaw nanonood ngayon, ang sabi ng Bible, by His wounds, we are healed. Earth has no disease that heaven cannot heal. God's mission of miracles open manifested in a miraculous healing. Ang unang misyon ng himala ng Diyos ay ang himala ng pagpapagaling. Kung babasahin natin ang Mark chapter 5, may tatlong himalang nangyari yan. The miracle of demon-possessed man, isang lalaking demon-possessed, pero pinagaling ng Panginoon. Sa Mark chapter 5:25, the miracle of a woman with the issue of blood, 12 taong dinudugo. Naghirap na siya, naubos ng yaman niya, hindi kayang pagaling ng doktor, pero pinagaling ng Panginoon. At sa Mark 5:35-43, yung anak ni Jairong namatay, binuhay ng Panginoon. So, ibig sabihin, our God is a miracle-working God, and there is no disease that heaven cannot heal. Kahit patay, kahit demon-possessed, kahit 12 taon nang dinudugo na tinanggihan na ng doktor, tinaningan na ng doktor, gumaling po silang lahat. At kung babasahin natin ng Matthew chapter 10, Jesus empowered and deputized His disciple with dynamic authority to perform extraordinary tasks. Ito yung good news. Hindi lamang si Jesus ang gumagawa ng himala. In-empower niya, dineputize niya ang kanyang mga lagad. Ang sabi niya, heal the sick, cleanse the lepers, cast out demons,
and raise the dead. Pati mga alagad niya ay kanyang in-empower, dineputize, at binigyan ng tinatawag nating dynamic authority to perform extraordinary tasks, the miracle of healing. Siguro ang tanong natin, bisa paano tayo? Mga disciple lang yan. Anong sabi po ng Mark chapter 16? The Bible says, and these signs, ang mga palatandaan ito, will follow to those who believe. Nananalig ka ba sa Diyos? Nananampalataya ka ba sa Diyos? Kung ikaw ay nananampalataya, sabi ng Bible, ang mga tandang ito na mga himala ay lalakip sa lahat ng mananampalataya. Ano yun? You will lay hands on the sick and they shall recover. You will cast out demons. So, ibig sabihin, kung ano yung kapangyarihang ginawa ni Jesus na pagpapagaling ng mga sakit, kung ano yung empowerment na binigay ni Jesus Christ sa mga alagad na magpalayas, pagpagaling ng sakit, yun din ang mga tatak at tanda na lalakip sa atin kung ikaw ay nananalig sa Diyos. So, the mission of Christ is the mission of miracles. At ito maganda, hindi lang sa Kanya, ibinigay niya sa kanyang mga alagad at ibinigay niya sa ating lahat ng mga nananampalataya. If you believe that, type Amen. So the first mission of miracles of God is the mission of miracle healing. Kaya pag may sakit ka, manalig ka sa Diyos at kaya kanyang pagalingin. Number 2, the miracle of provision. Ang sabi ng Bible, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang pangalawang misyon ng himala ni Kristo is the mission of miracle provision. Yung hindi kayang ibigay ng mundo, hindi kayang ibigay ng tao, hindi kayang ibigay ng trabaho natin, kayang ibigay ng ating Panginoon. Anong sabi niya? In times of scarcity, God's mission of miracles will transform lack into abundance. Want into sufficiency. Ikaw na nanonood ngayon, kinakapos ka ba? Sinasalat ka ba? Ikaw ba ay nasa ilalim ng kahirapan at kakulangan? Good news, the second miracle mission of God is the miracle of provision. Manalig ka lang, magtiwala ka lang, sumunod ka lang sa pinagagawa ng Diyos, and God will transform your lack into abundance and your want into sufficiency. Anong susi po natin? Isa lang ang susi. Unahin natin ang Diyos. Huwag natin siyang unahan. Kaya hindi natin nararanasan ang himala ng pagpapalang masagana ng Diyos kasi malimit, inuunahan natin siya. Ang sabi ng Bible, unahin natin siya, huwag natin siyang unahan. If we seek first God's kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. Himala ng masaganang pagpapala. Romans chapter 8 verse 32. If God did not spare His own Son, but deliver Him up for us, how shall we not be with Him also freely give us all things? Sa Tagalog maganda. Kung ang sarili niyang anak na si Jesus ay hindi niya ipinagkait sa atin, sa halip ibinigay para sa ating lahat, tiyak na ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Kapatid, kung yung kanyang bugtong na anak binigay nga sa atin nang tayo'y makasalanan pa, isa ka ng mananampalataya. Isa ka ng anak ng Diyos. Isa kang lingkod ng Diyos. At ang kanyang patunay kung paano hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isa't pinakamamahal na anak sa ating kaligtasan, anong bagay pa kaya ang pwede mong hingiin na kaya niya ipagkait? Wala na. So the second mission of miracles of God is the miracle of provision. Tandaan natin ito. When there's a vision, there will always provision. Kaya kapag ikaw ay tinatawag ng Diyos, inuutusan ng Diyos at may pinapagawa sa iyong Diyos, humanda ka, may himala ng pagpapala. Again,
Sulat nyo sa inyong comment section, when there's a vision, there's always provision. Kapag tinatawag ka ng Lord, may pinapagawa sa iyo, Lord, may hinihingi sa iyo, Lord, may pinapakita sa iyo, Lord, may himala ng pagpapala. Example natin, in times of Moses, 40 years in the wilderness, pero meron divine provision. Hindi sila nagutom, hindi sila nauhaw, hindi sila nawala ng saplot sa katawan, kahit ang kanilang mga panyapak for 40 years. Divinely provided by God ang pagkain, ang inumin, ang damit, ang panyapak, lahat provided ng Lord. Example, Elijah, 3.5 years, nagkaroon ng drought, tagtuyot, pero for 3.5 years, hindi siya nagutom. Why? Kasi may pinagawa sa kanya ng Diyos, may inutos sa kanya ng Diyos, at sumunod siya at naranasan niya yung miracle of provision. Kaya kapatid, kung may pinapagawa sa iyo ng Diyos, may inuutos sa iyo ng Diyos, humanda ka kasi gagamitin ng Diyos yan para gumawa siya ng himala ng pagpapala. Meron ba siyang sinasabi sa iyo? Meron ba siyang inuutos sa iyo? Meron ba siyang pinapagawa sa iyo? Meron ba siyang hinihingi sa iyo? Kapatid, humanda ka. Kasi gagawa ng himala ang Diyos. Sumunod ka sa pinagagawa ng Lord. The third and final is the miracle of transformation. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone, sulat nyo nga sa inyong comment, anyone, kahit sino, kahit siya na yung pinakamasama, pinakamagnanakaw, pinakamamamatay tao, rapist siya, addict siya, kahit sino, if anyone is in Christ, kapag lumapit tayo, tumanggap tayo kay Kristo, ito himala. He is now a new creation. The old has gone, and the new has come. Reminder, the greatest miracle of all time is the miracle of changing. Ang pinakamataas, pinakadakila, at pinakaimportanteng himala is not the miracle of healing. It's not the miracle of provision. It's not the miracle of restoration. It's not the miracle of deliverance. The greatest miracle of all time is the miracle of transformation. Miracles are not only external wonders. Miracles are also internal metamorphosis. Pakisulat nga po nyo sa inyong comment section, internal metamorphosis. Anong ibig sabihin ng internal metamorphosis? Turns to blessedness. From sinner, turns to saints. And from nobody, turns to somebody. Yan yung tinatawag nating internal metamorphosis. Yung wasak ang buhay, inayos. Yung makasalanan, naging banal. Yung magnanakaw, natutong magbigay. Yung puro galit, natutong magmahal. Yung walang kwentang tao, nagkaroon ng halaga. Yung salot ng lipunan, naging pagpapala. So the greatest miracle of all time is the miracle of changing. Why? Because with God, nothing is impossible, even to those who believe. Kaya tandaan natin, kapatid, the mission of God is the mission of miracles. At anong sabi natin dyan? A changed life is God's greatest miracle. Kaya kung ikaw ay lalapit kay Kristo, tatanggapin mo siya, at hahayaan mo siyang maghari at ipabago mo buhay mo, mararanasan mo yung greatest miracle of all time. And that miracle is the miracle of transformation. So in closing, God's mission is the mission of miracle. So ang mission ng Panginoon sa buhay ng tao ay gumawa ng himala. Kaya kung bubuksan po natin ang ating puso at hahayaan natin siyang tanggapin at maghari sa buhay natin, makakaranas ka ng himala. So in recap, mission of miracles, the miracle of healing. Kaya kung may sakit ka, huwag ka nang matakot, huwag ka nang ma-discourage. Kayang-kaya ni Lord yan.
Miracle of provision, kinakapos kinukulang ka, kayang-kaya din ni Lord yan. At higit sa lahat, miracle of transformation. Hirap na hirap. Hindi tayo kayang baguhin ng reliyon. Hindi tayo kayang baguhin ng ospital, ng bilangguan, ng sementeryo. Pero si Jesus kaya. Kaya kung nais mong makaranas ng himala ng Diyos, kapatid, kaibigan, sumunod ka lang sa isang maikling panalangin. Lalo ikaw na talagang tinanggihan na ng doktor, tinanggihan na ng ospital, tinaningan ka na, ikaw na hirap, kapos na kapos, walang tumutulong sa'yo, at ikaw na naghahanap ng pagbabago, kapatid, answered prayer ka na. Sabihin mo lang, Panginoong Yesus, maraming salamat na ang misyon mo sa buhay namin ay gumawa ng himala. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari at Diyos ng buhay ko. Maghari ka. Baguhin mo ko, Panginoon. At maranasan ko ang mga himala. Lord, himala ng kagalingan. Ano mang kagalingan meron ako sa aking buhay, physical, spiritual, financial, Lord, I claim it by faith that I am healed. In Jesus' name. Lord, miracle of provision, lahat ng kasalatan, kakapusan, kakulangan, Lord, I believe you will supply all my needs. And the miracle of transformation na simula sa araw na ito, matapos kitang tanggapin, I am now a new creation. The old has gone, the new has come. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa pagpapala. At salamat, Lord, sa pagbabago. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So kapatid, kaibigan, kung ikaw ay tumugon sa ating panalangin, good news, nasa iyo ngayong puso ang Diyos ng himala. So tayo po ngayon ay bumati sa lahat ng ating mga kasamahan na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Shout out po sa mga kapatid po natin, early viewers po natin, si Christine at si Renz. Maraming salamat, Christopher Renz and Kristen Grace Nadado. Nanay Loling Ibasco, maraming pong salamat. Ate Rose Sola, marami pong salamat. Ate Josie Ibasco, marami pong salamat. Ate Rosel Balakit, maraming salamat. Ate Susan Reyes, God bless you more, Ate Susan. Ate Tina Milet, maraming salamat, Ate Tina Milet. Ate Johnny Kapati, God bless you more. Ate Julie Morit, Pastora Noy Minadado, Ate Mala Ibasco, praise the Lord, maraming salamat po. Kuya Manuel Quintero, salamat. Ate Mary Ann Listana, maraming salamat. Nanay Sinaida Torres, Nay, maraming salamat. Lalo tigit sa inyong pagdalo sa aking birthday. Salamat ng marami, Nanay Sinaida. Ate Zari Reyes, marami pong salamat. Ate Ani de Guzman, Ate Delia Kapati, Kuya Ebi Ramiscal, anak, salamat. Ate Helen David, Oliver Castillo, maraming salamat. Kuya Bear, marami pong salamat. Ate Mary Joyce, maraming pong salamat. Jeremiah, si Jeremahan TV, parang si Kuya Jesse Malyari, marami pong salamat. Ate Flor de Guzman, maraming salamat po. Kuya Stephen David, maraming salamat. Mickey Barsibal, marami pong salamat. At Forish Pagoyan, maraming pong salamat sa inyong lahat. At may pahabol pa po, Kuya Louie Tapia, Pastor Louie Tapia. Maraming salamat, Pastor Louie Tapia ng Victory Church. God bless you more, Pastor Louie. Purihin ang Panginoon. Ate Marlene Blance Poblasyon, marami pong salamat. Josephine Rosal, Ate Beng, maraming pong salamat. Ate Amalia Andaya mula sa Andaya family sa Japan, marami pong salamat. Ate Malu Enciso, marami salamat. Vicky Orsinol, marami pong salamat. Ate Maui Nadela, God bless you more. This coming second Sunday, makita-kita tayo sa Timon Talban. At Kuya Nestor Uson mula sa Laguna, maraming salamat. At siyempre po sa Ate Daisy Lapot. Ate Daisy, see you second Sunday po ng ating Sunday service sa Timon Talban.
At ngayon po tayo'y manalangin. Apply na po natin that our God is a miracle-working God and kailangan lamang natin pananalig. To those who believe, nothing is impossible. To those who believe, all things are possible. Samahan niyo po ako sa panalangin. O Diyos, patuloy po namin dalangin ang divine healing. Salamat, Lord, because your mission is the mission of miracle. And the first miracle, Lord God, is the miracle of healing. Lord, patuloy namin idinadalangin, Lord, sina Kuya Matt Malyari, Ate Del Capati, Lord. Lord, sina nanay at tatay po, sina Ate Luz, Lord, sina Ate Shoni, Lord God, ang mga magulang ni na Ate Joyce, Lord God. Lakat ng kapatiran namin may sakit karamdaman sa Team Pampanga, lakat ng may sakit karamdaman sa Team Makati, lakat ng may sakit karamdaman sa Team Montalban, Ama, I pray, believe, and declare that by your wounds, we are healed. By your stripes, we are healed. At Lord, lahat ng nanonood ngayon, kapatid, kaibigan, ikaw may sakit karamdaman, manalig ka at tanggapin mo ang complete divine healing power of God because the mission of God is the mission of miracle, the miracle of healing. Receive it right now in Jesus' name. Lord, dalangin din po namin ang financial breakthrough. Salamat din, Lord God, that the second mission of miracle is the miracle of provision. That you will supply all our needs according to thy riches in glory. Kaya Ama, lakat ng kinakapos, lakat ng dumadaan sa kahirapan, lakat ng baon sa pagkakautang, Lord, I pray and I declare that you will supply all their needs according to the riches and glory. Lord, give them the power and ability to get wealth, to become successful, and to become wealthy in the name of Jesus. Receive the divine provision of God in Jesus' name. Lord, dalangin din po namin yung aming mga church planting mission, Lord God. Lord, magtayo ka at magbukas ka ng maraming mga prayer houses, mga house churches, Lord God, at ngayong taong ito, Lord God, makapagtayo kami, Lord, at least ng 12 church planting mission outreach from Makati to Montalban to Pampanga, Lord God, nationwide, bawat city, bawat region, and even worldwide, O God. Ito man ay on-site and online, Lord, magtayo ka ng maraming gawain. Lord, dalangin din po namin ang restoration and revival ng mga nanghihina. Palakasin mo sila, Panginoon. Promotion and increase sa lakat na naghahanap ng promosyon, Lord, I pray and declare promotion in the name of Jesus. At Lord, dalangin din po namin lahat ng aming mga prayer covenant partners, financial covenant supporters, Lord, ang Gurdula family, Lord God, Ate Susan, Kuya Beth, sina Ate Tess, Lord God, sina Ate Laarni, Lord God, hallelujah, Lord, sina Ate Maya, Lord, sina Kuya Jeng, yung kanyang restaurant, Panginoon, hallelujah, ang Andaya family, Ramirez family, Lord God, Salvador family, Lord, Dramiscal family, Ibasco family, Lord, lakat ng mga kapatiran, Lord, lalo na yung mga online sellers po namin, Balakit family, Lord God, Lord, kina Kuya Freddy, Atangke family, Lord God, lakat ng mga naghahanap, Lord, buhay, in the name of Jesus, I declare, Lord God, open up the floodgates of heaven and command all your blessing to come upon them, overflowing and overtaking in Jesus' name. Lord, I pray and I declare, 2024 is the year of our breakthrough. In our families, in our finances, in our faith, and even in our future. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, sa iyo po ang aming pagsamba,